Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ibibigay ko naman yung top 10 1.5 horsepower pinakamatipid na window type inverter aircon as of April 2024 according to Department of Energy or DOE. So nung last video ko, ang binigay ko naman ay yung 1 horsepower na pinakamatipid, yung top 10 na window type inverter aircon. So ngayon ang ibibigay ko naman ay 1.5 horsepower. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron na akong ginawang similar na video ng ganito sa mga split type naman. Gumawa ako ng 1 horsepower. Top 5 naman yon guys, hindi sila top 10. Top 5 lang. Gumawa ako ng top 5 na pinakamatipid na 1 horsepower na split type. Split type naman yon. Tapos 1.5 horsepower tsaka 2 horsepower. Sa mga interesado dun sa mga video na yon, hanapin nyo lang sa channel ko. Okay? Take note lang guys, etong video na to, na-record ko nung April 2024. So possible pa na yung top 10 na to in the future baka magbago pa. Kung magbago pa, i-update ko na lang. So yan, disclaimer muna tayo, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa nakuha ko na data sa website ng DOE. Kaya kung meron man akong mapakita na mali dito na galing sa DOE, hindi ko na kasalanan yun. Basta mamaya papakita ko kung paano ko kukunin yung mga info. Yan. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Kung meron kayong mga question, suggestion, or gusto pang idagdag na mga info, mag-comment lang kayo sa comment section, okay? Paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Tsaka nga pala, yung mga brands na mababanggit dito ay hindi sponsor. Yan na, inuulit ko. Lahat ng mababanggit na brands dito ay mga hindi sponsor. Yan. Okay? Ulitin ko ulit ha. Etong data na to ay galing ko lang sa DOE. So, kinuha ko lahat ng tinest ng DOE na mga aircon. Tapos, sinort ko yung monthly energy consumption sa kilowatt hour para makuha natin yung pinakamatipid na 1.5 horsepower na window type inverter aircon. Okay? Top 10. Yan. So, start na tayo. Nag-provide ako ng Excel katulad nung mga last video ko. Yan, ganito yung itsura niya. Dun sa mga bago lang. Edit ko lang to para maayos. Dali lang guys ha. Para lang maayos yung info na mapapakita ko sa inyo. Yan. So, ito yung kukunin natin. Tapos yung mga info dito, kukunin ko dun sa website ng DOE para transparent lang tayo. Okay? So mag-start ako sa number o sa rank 10. Tapos pataas tayo. Yan, para malinaw lang. Okay? Kukunin natin yung cooling capacity. Ito kasi available na to. Nandito na siya, naka-invisible lang. Kukunin natin yung cooling capacity. Tapos yung watts nila. Yung monthly energy consumption. Kilowatt hour to guys. Tapos 9 hours lang ng paggamit sa isang araw sa isang buwan. Okay? Tapos katumbas nitong kilowatt hour sa peso naman para may idea tayo kung magkano. Tapos bibigyan ko kayo ng idea kung gagamitin mo siya ng 24 hours yung mga aircon na to. Tapos bibigyan ko na din kayo ng idea sa mga price. Kukunin ko yung mga price nila sa Lazada. Okay, nag-search ako sa Lazada. Pero depende pa rin sa seller yan. Baka meron kayong makita na mas mura or meron kayong makita or in the future magmahal sila. Okay, depende sa seller. Pero at least ngayon bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung mga aircon dito. Yan mamaya isa-isahin natin. Okay? So start na tayo. Start tayo sa number 10, pababa. Number 10 natin, yan itong LG. Yan. So ito yung model niya. So nga pala guys, sa mga gustong bumili ng mga aircon na nandito, maglalagay ako ng link, yan, mga legit seller kung saan pwedeng mag-order online, okay? I-click nyo na lang dyan kung gusto nyo mag-order. Okay?
So ayan, punta tayo sa website ng DOE. Yan, papakita ko lang kung paano ko kukunin yung mga info para transparent tayo. So ayan, ito yung website ng DOE, doe.gov.ph. Okay. So ngayon punta tayo dito sa Excel. Kulayan natin to ng black kasi meron na akong info dyan para lumitaw. Yan. Okay. Check muna natin kung tama yung model niya. Okay, tama. So yung mga info, dito natin kukunin. Yung refrigerant niya na ginamit, R32. Yan. So yung cooling capacity niya, ito. Lagay natin dito sa Excel para mamaya makita natin yung comparison nila. Okay. Ayusin lang natin. Yan. 3.33. Tapos kunin natin ngayon yung watts niya. Ito. 1030. So yun yung watts niya. Yung power rating. Ngayon kunin natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Sa 9 hours na paggamit everyday tapos sa isang buwan. Eto, dito kukunin yan. Yan. So ito nakalagay dito 9 hours. Tapos 30 days. Yan. So monthly energy consumption sa kilowatt hour. Ito. So kunin natin yan. Kunin natin dito. Yan. Yan. Tapos ngayon, yung katumbas niya sa peso. Yan, sa peso ito. So, yung kilowatt hour na to, katumbas siya ng magkano ba? Ito. Yan. So guys, ang etong 1,390.50 nakuha nila, yung ginamit nilang rate nung tinest nila tong mga aircon na to ay 10 pesos. Yan. Tignan nyo yung power rate sa lugar nyo kung magkano. Dito yung ginamit nila 10 pesos. So etong kilowatt hour na to, katumbas siya ng 1,390.50. Yan, kung 10 pesos yung rate. Okay? Ginamit lang itong aircon na to or tinest lang itong aircon na to, 9 hours lang a day. Tapos sa 30 days. Yan, nakalagay dito. Okay? Para malinaw tayo. Yan. So kung 24 hours, magkano naman kaya yung konsumo niya? So ito, bibigyan ko kayo ng idea. 24 hours, tapos 1 day. Yan. So yung power rate na gagamitin natin ay 10 pesos na din. Katulad dito para uniform tayo. Ito yung katumbas niya. Kung 24 hours mong gagamitin itong aircon na to. Yan. Okay? So ngayon yung price naman para makompleto na natin tong info niya. Kukunin ko sa Lazada. Ito meron na akong mga link para mapabilis tayo. Pasensya na guys kung medyo matatagalan tong video na to kasi nga top 10 to. Yung sa split type kasi top 5 lang. So para madami kayong mga choices, ginawa ko ng top 10. So lagay natin tong price niya, 32,947. Para lang meron tayong comparison mamaya kapag nakompleto na natin lahat ng mga aircon dito. Okay? So yan, yung mga info nitong LG, tapos ito yung model niya. Yan. Tapos yung cooling capacity niya, 3.33. Yan yung power rating or yung watts niya, 1,030. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, sa 9 hours na paggamit sa isang araw, ay 9 hours na paggamit everyday, tapos sa isang buwan. Ito yung nakuha niya sa kilowatt hour, 139.05. Tapos katumbas siya ng ito sa peso naman to, 1,390.50. Sa 24 hours na paggamit, 123.60. Yung price niya ito. Okay? So lahat ng aircon, ganun natin kukunin yung mga info nila. So yung iba bibilisan ko na lang kasi meron naman kayong idea kung saan ko kukunin yung mga info. Yan. So next na tayo. Yung number 9, ito, carrier. Yan. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya para may idea kayo sa itsura ng aircon. Yan. So punta na tayo sa website ng DOE para kunin natin yung mga info. So yung ginamit nilang refrigerant dito ay R410A. Sandali, check muna natin kung tama yung model niya para sure tayo. Okay, tama. So yan, ginamit nilang refrigerant R410A, hindi siya R32. Yan, yung R32 kasi yung pinaka-latest dahil nga environment friendly. So ngayon kunin na natin yung cooling capacity.
So bilisan lang natin para mapabilis tong video na to. Baka mainip kayo. Yan. Tapos kunin natin yung power consumption niya. Same din. Nung tinest nila, 9 hours lang din everyday tapos sa isang buwan. Okay. Yan. Tapos yung power rate na ginamit para makuha tong sa peso naman, katumbas siya ng ito. Okay. So same lang din yung LG. So sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day. Yan, para transparent lang tayo. Para nalalaman nyo kung saan ko nakukuha yung mga info na binibigay ko sa inyo. Yan. Sana ang gagawin ko ay kumpletuhin ko na yung lahat nito. Kaso nga, para lang makita nyo yung mga info kung saan ko kinukuha. Yan, ito yung carrier. So check muna natin kung tama yung model para sure tayo sa price. Okay, tama. 33,800. So mahal. Sikat naman kasi yung carrier. So yan, dalawa na yung aircon na nakuha natin. Yung top 10 tsaka top 9. So same lang sila ng info. Yan. Mahal lang yung carrier. Yan. Number 8 na tayo. Number 8 natin yung Coppel. Ito yung model niya. Don't worry guys, itong mga aircon na to ilagay ko yung sa description yung link sa mga gustong mag-order. So i-check nyo na muna doon kung interested kayo. Okay. Check muna natin yung Coppel kung tama yung nakuha natin na model. Okay, tama. Refrigerant nito R32. Yung cooling capacity, ito. So mas mataas yung cooling capacity niya. Yung power rate, yung power rating or sa watts, ito. Mas mababa pero mataas naman yung cooling capacity niya. Okay? Mas mababa yung watts niya pero mataas yung cooling capacity niya, itong Coppel na to. Okay? So yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, same din nung kanina. Katumbas siya ng ito. Yan. Okay. Mas mura. Yung 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day. Yan, paulit-ulit lang. Yan. Same lang din kung paano ko kinuha yung nasa baba, yung dalawa. So, kunin natin yung price para lang transparent tayo. 35,000. So, yan. Mas mahal pala to. Okay. Ang lumilitaw dito, mataas yung cooling capacity niya compared dito sa dalawa. Pero mas mababa yung watts niya. Okay. Kaya mas matipid siya. Yan. So, yan. Nakikita ninyo yung mga comparison. Maganda kasi pag ganito. Kapag natapos ito, screenshot nyo na lang. Tapos, pili na lang kayo kung meron kayo nagustuhan sa mga aircon na to. Yung link nasa description. Para legit yung seller na makuhanan nyo ng aircon kung interested man kayo dito sa mga aircon na to. So, number 7 natin is Hanabishi. O, ito yung model niya. Yan, ito yung itsura niya. Para lang may idea kayo. Punta na tayo dun sa website ng DOE. Okay. Same lang din. Check lang muna natin yung model niya. Tama. Okay, tama. Yung refrigerant niya, R32. Yan. Cooling capacity, kunin na natin, 3.52. Okay. Tapos, yung watts niya, ito. Mas mababa yung watts nito. Pero mas mababa din yung cooling capacity niya compared dito sa Coppel. Okay. So, ngayon kunin na natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Kung 10 pesos yung rate, ito yung nakuha niya. Yan, pababa na tayo ng pababa. Okay. So, yun yung monthly energy consumption sa peso. Kung 1 hour o kung 1 month mo siyang gagamitin. Yan. Ito, katumbas lang siya ng ito dun sa peso. Kung peso, okay? Sa 24 hours na paggamit, para lang may idea kayo. Tapos 10 pesos, ito. 120.60.
Okay, diretso na tayo sa price. Okay, check muna natin kung tama. Okay, tama. 28,000. So, ito yung pinakamura ngayon. 28,000, yung Hanabishi. Okay. Tignan nyo na lang yung info. Kayo lang bahalang mag-compare. Yan. So, next na tayo. Number 6 na tayo. Para mapabilis tayo. Yan yung die. Okay. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Para meron kayong idea. Kunin na natin yung info. Naka R32 din yung refrigerant niya. Tapos yung cooling capacity 3.52. Okay, same lang din nung kulayin muna natin. Same lang din nung Hanabishi. Okay, cool na natin yung power rating sa watts. Okay, same lang din nung Hanabishi. Ito yung monthly energy consumption. Yan. Tapos katumbas siya ng sa peso naman. Ito. So, same lang din nung Hanabishi yan. Malamang sa 24 hours, same lang din. 24 hours, 1 day, 10 pesos. Okay, yan. Same lang din. So, sa presyo kaya, magkano? Okay, mas mahal siya. Mas mahal siya. Same lang na info dito sa Hanabishi, pero yung price niya mas mahal. Yan. Okay. So, yan. Nakikita na natin yung comparison. Itong 5. Naka-5 na tayo. Kalahati na. Okay. So, ngayon, number 5 na tayo. Top 5 na. Midea. Okay. Yung 5 natin, Midea. Ito yung model niya. So, ito yung itsura niya. Kunin na natin yung info. Punta tayo dito sa DOE. Para mabilis. So, yung refrigerant niya, R32. Yung cooling capacity niya, 3.52. So, same lang din dito sa dalawa. Nasa baba niya. Okay, yan. Yung cooling capacity niya. Ngayon, yung watts kaya niya, same lang din. Okay, same lang din. Yan, so yung monthly. Okay. Mukhang itong tatlong to. Magkamukha lang ng mga info. Pag ganito guys, kapag tatlong magkakamukha, nung sinort ko, ganito yung lumitaw. Kaya, etong tatlong to, so parang same lang sila ng mga level. Okay? Kung pag-sort ko, ganyan lang yung pagkakasunod-sunod nila. Yun na lang yung sinundan ko. So, yung price niya, ito, 37,000. Okay, mas mahal. Mas mahal siya. Yung tatlong to, pare-parehas ng info. Pati yung cooling capacity. Yan. So, yan. Tignan nyo na lang. Para mabilis tayo. Hindi ko na-explain isa-isa. Mamaya na natin tignan pag nakompleto na natin lahat. So, number 4 na tayo. Top 4. Yung LG. Yan na yung mga LG. Lumalabas na. So, ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Dual inverter. Yan yung dual inverter ng LG. Okay. So, check muna natin kung tama yung model na nakuha natin. Yan. So, naka R32 din. R32 yung refrigerant niya. Yung latest. Good dyan. 3.33 yung cooling capacity. So, mas mababa ngayon yung cooling capacity niya. Same dito sa Carrier tsaka sa LG sa baba. Okay. So, yan. Dalawa na yung LG natin. Yan. Number 10 tsaka 4. Okay. So, kunin na natin yung watts niya. Ito, 1,000. So, mas mababa na yung watts niya. Tapos, yung monthly energy consumption, 135. Katumbas siya ng, eto sa peso, 1,350. So, 24 hours na paggamit, magkano kaya? Para may idea tayo. 10 pesos yung rate na ginamit.
120. Okay, yan. Point lang naman yung pinagkaiba o yung difference nitong tatlo. 0.60 lang. So, malapit na malapit yan. Minsan, nasa paggamit pa rin yan kahit na nasa top ka na aircon. Ito yung price niya. Check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. 32,000. Okay. Pero depende pa rin sa ibang seller yan, guys. Kung makakita kayo ng mas mura, grab nyo na. Kung interesado kayo dun sa mga aircon na to. Okay, yan. Tatlo na lang. Top 3 na yung kukunin natin. Yan. Top 3. LG pa din. Itong top 3. Okay. So, yan. LG pa din. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Okay. Ngayon, kunin na natin yung mga info. Yan, bilisan lang natin ng konti. Naka R32 din. Check muna natin kung tama. Wait lang. Yan. Check muna. Okay, tama. R32 yung refrigerant niya. Cooling capacity niya. 3.33. So, yan. Same lang din nung nasa baba na LG din. Okay. So, yung watts niya. Okay, malamang same lang din to ng konsumo. Okay. So, yan, 35 din. Okay. Katumbas siya ng ito. Yan, at least guys, meron kayong idea kung ano yung pinakamatipid na 1.5 horsepower based sa mga tinest ng DOE. Yan, okay. 24 hours, 1 day, 10 pesos. Yan, para siya. Transparent tayo. Kunin natin yung price niya kung magkano. Okay, 38,495. Okay, mas mahal siya compare dito sa baba. So, yan. Tatlo na yung LG natin. Itong number 3, 4, tsaka itong 10. Yan. Pinakamahal yung number 3. Pero siya naman yung pinaka matipid. I mean, same lang pala nito. Okay. So yan, siguro, kung ano na lang yung available sa lugar nyo, na lang kunin nyo, or kung ano na lang yung pinakamura. Yan. So yan, top 1 tsaka top 2 na tayo. Yung top 2 natin, eto, Panasonic. Yan na, Panasonic. Yan na yung mga Panasonic. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Okay. So, punta na tayo sa website ng DOE. Okay. Check muna natin kung tama yung model niya. Okay, tama. Refrigerant niya R32. Yan. Yung cooling capacity, eto, kunin na natin. So, same lang din netong LG, yung dalawa. So, tingnan natin yung watts niya, kung mas mababa. Okay, mas mababa yung watts niya. Yan. Okay. Tapos, yung monthly energy consumption, magkano kaya? Ito. So, yan. Mas mababa yung sa Panasonic. Yan. Okay, konti lang naman. Yan. Okay, katumbas siya ng 1,328.40. Yan. So, sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day, 10 pesos. Yan, 18. 118.08. So, yan. Mas matipid nga siya ng mga 2 pesos. Ganun. Kunti lang naman yan. Depende pa rin sa gumagamit yan. Okay. So, magkano kaya yung price nito? Ito. 37,499. So, yan. So far, yung pinakamahal itong LG 38. Tama ba? Okay, ito nga 38,495. Yan. So yan, makikita nyo mas mura yung I mean mas mababa yung watts niya. Mas mura din sa monthly energy consumption. Yan.
Okay. Dito din sa 24 hours na paggamit. Okay. So yan, nasa top 1 na tayo. Yung number 1 natin, yung pinakamatipid na 1.5 horsepower based sa database ng DOE ngayong April 2024. Yan. Inverter window type aircon ay Panasonic pa din. So, okay. So yan, ito yung model niya. Okay. Tapos ito yung itsura niya. So punta na tayo dito sa website niya para makumpleto na natin lahat ng mga info. So kulayin na muna natin to para makuha na natin yung ma-check natin kung tama. And guys, kung mapapansin nyo, tignan nyo yung model niya. Baka malito kayo. Yung pinaka-top, X yung after nung CW, X to. Ito naman pangalawa, U. Okay, para hindi kayo malito. Yan. Kasi kanina nung ginagawa ko to, kala ko, nagkamali lang ako. Tinitignan ko dito sa dulo, tapos dito pala yung difference nila. X yung pinaka-top, yung number 1, tapos U yung number 2. Yan, para hindi kayo malito. So ngayon check natin dito sa website ng DOE. Okay. Naka R32 din yung refrigerant niya. Yung cooling capacity niya 3.33. So itong apat ng top 4 magkakamukha lang ng cooling capacity. Pagdating naman sa watts niya, okay, mas mababa talaga. Ito. Yung watts niya. Yung monthly energy consumption, okay, mas mura talaga. Kaya nga nag-top. Yan. Katumbas siya ng 1,306.80. Kung 24 hours na paggamit, okay. Yan. 116.16. Yan. Okay. Kunin na natin yung price niya para may idea tayo kung magkano. Ito. Okay yan. So lumilitaw. Mas mura siya compared dito sa number 2. Yan. Pero depende pa rin yan sa mga seller. So yan guys. Nakompleto na natin yung info. So tignan nyo na lang kung ano yung type nyo na aircon dito or kung ano na lang yung available dyan sa malapit sa inyo. Sa mga gustong bumili ng mga aircon na ito, ilalagay ko sa description yung mga link sa mga gustong mag-order online. Okay? Para legit yung makuha nyo na seller. Okay? Guys, yung mga info na nakuha dito, hindi porket ito yung nakuha ng DOE, nung nag-test sila, ganyan din yung makukuha nyo. Depende pa rin yan sa paggamit. Kasi iba-iba tayo ng room. Iba din yung room na ginamit nila nung tinest nila to. Iba din yung mga heat load sa room nyo. Tapos iba din yung heat load na ginamit nila sa room. Okay? Tapos iba din yung temperature nung tinest nila to. Baka pag ginamit nyo tong aircon na to ay iba din yung temperature. Kaya paalala lang sa inyo, hindi porket ganito yung nakuha ng DOE, ganito din yung makukuha nyo. Pero patunay lang dito na possible na makuha nyo to, okay, kung same lang din nung ginamit nung DOE. Okay? So yung mga info na to, kung nakita nyo, galing talaga sa website ng DOE. Kaya kung meron man akong mali dito, paki-correct na lang ako. Okay? Yan. So sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, bigyan naman ng like. Yan. Kung meron man akong nasabing mali dito, paki-correct na lang sa comment section. Okay. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay guys. Paalala lang ulit, itong mga info na to ay galing ko lang sa website ng DOE. Kung tatanungin nyo ako kung alin dito yung maganda, hindi ko kayo masasagot dahil nga wala pa akong experience sa kahit na alin sa mga to na aircon para gamitin ko, okay? Kaya hindi ko mabibigay yung experience ko. Kung tatanungin nyo ako kung alin yung matibay dito,
hindi ko kayo masasagot kasi nga wala pang ginawang durability test ng mga aircon. Okay, minsan sa pag-alaga din ng mga aircon, sa maintenance din, sa regular na pag-maintenance ng mga aircon. Okay? Kaya kung meron man kayong gusto dito, yan, kayo nang bahala. Or kung gusto nyong maniwala sa akin, nasa inyo na din. Okay? So yan, hanggang dito na lang siguro yung video na to para hindi na mapatagal. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Try kong gumawa ng 2 horsepower naman para dun sa mga naghahanap ng mga 2 horsepower. Yan, sana nakatulong dun sa mga desisyon nyo kung ano yung kukunin nyo na aircon. Yan. Good luck na lang sa paghanap ng magandang aircon or swak sa lugar niya. Pero lagi kong paalala na kapag kukuha kayo ng aircon, dapat tama sa sukat ng room nyo. Yun lagi yung pinapaalala ko. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!